So, magpalit kayo. Okay, so, ngayon po ang mauunang mag-Bible vow ay ang lalaki. Pastor, bakit po ang lalaki? Dapat ladies first. Actually, Gilbert, ang ladies first pagkatapos ng kasal. Yan, pagkatapos ng kasalan ito, Gilbert, ladies first. Okay ba yun? Okay, so, ngayon, ikakasal, lalaki po ang una. Kasi po, si Adan ang unang nilikha. Tama po ba? Bago si Eva. Pero Gilbert, ready po. Pagkatapos ng kasal, Lea, ikaw naman tayo. Ladies first na. Okay, so hahawakan ng best man yung microphone. So, check mo nga. At, okay, sige. Itututok mo lang sa bibig ng ating humina siya. Check. Okay, dahil humina ating isang microphone. Sige. Okay, sige, okay lang yan. So, tutok ko lang sa, okay? Tapos, para mas balik ito. Malakas naman po sa sabi. Sasabihin mo lang yung sasabihin ko. Okay? I. Sabihin ko pangalan mo. Gilbert. Felipe Mali. Thank you. Harapin mo yung magiging pieces mo, magkarapan tayo. Yan, tutok mo lang yung mic. Pangalan niya? Rosel Miguel Velasco. To be my wedded wife. Be my wedded wife. To have and to hold. To have and to hold. From this day forward. From this day forward. For better. For better. For worse. For worse. For richer. For richer. For poorer. For poorer. In sickness. In sickness. Or in health. Or in health. To love. To love. And to cherish. And to cherish. Till death do us part. Till death do us part. And hereto. And hereto. I pledge you. I pledge you. My faithfulness. My faithfulness. Palakpakan po natin. Kaya ako po sa reformer, ang microphone siya lang ang magtatapat sa... Check. Okay. May reformer naman. Okay, so then, assess. I, sabi mo pa. Tingnan mo siya. Thank you. Sabi mo pa. To be my wedded husband. To have and to hold. For richer. And for poorer. In sickness. Or in health. To love. And to cherish. Till death do us part. And hereto, I pledge you my faithfulness. Okay, so meron ba kayo na ihanda? Personal vow sa isang isa? O personal din na lang yan? Hindi na namin kailangan marinig. Okay, so tutuloy na tayo sa declaration of intent or sa tinatawag nating I. So, declaration of intent or I. Pag sinabi ng I, hindi lang natin sabihin nun na I ay papakasalan sa Gilbert and Rosel. Pag sinabi ng I, ang ibig sabihin ng I, ang lahat ng grupong pagkatao ay ibigay ko sa isa. Okay? So, sa pagpapakasal ko, hindi ka lang nagkaroon ng asawa. Okay? Nagkaroon ka ng kaibigan, nagkaroon ka ng best friend, nagkaroon ka ng parents, lahat na. No? Eh, sila hindi maingat magkasama. So when you say, I do, hindi lang ito salita. Ipinagbalawan natin ang ating sarili sa tao na pinakasama. So when you say, I do, mamaya, kasi sasabihin nilang ng is I do. After kung sabihin ng mga bagay, sabi-sabi sa partner niya, muli kayo magharap. Pakihaba ang microphone is mas mauna nila. Gilbert and Rosel, as you stand here before friends and family and God, I ask you to declare your intentions to join in the sacred covenant of marriage. Let's start with the group. Gilbert, do you date Rosel to be your wife
to love her and keep her in sickness and health and forsaking all others, to be faithful to her as long as you hope shall live. Say, I do. I do. Palapalan pa natin si Gilbert. At tayo ay dalawa sa wonderful bride. Rochelle, do you take Gilbert to be your wedded husband, to love him and keep him in sickness and health, and forsaking all the others, to be faithful to him as long as you both shall live? Say, I do. Palapalan pa natin ang wonderful bride. I do. Salamat sa mga abay. Tayo po po kayo para mamaya. Okay. We are the Sacred Covenant. Tatanungin mo po ang pinakasikas na tanong sa kasalan. Meron po bang tumututod sa kasalan na ito? O ang sabi natin ng biyaya ay wala, manahimik. Ang Biblia po ang sabi natin na kung may tumututod, yung this is your chance. Wala ang sabi natin ng biyaya, manahimik. Okay, so. Tahimik ang 5 seconds. So, ibig sabihin po, talaga nagmamahalan sila. Lahat ng kaisa sa may kasala ng ligaligaloon at mag-iisang sintip sila Gilbert and Rochelle. Palapalan pa natin sila. And by the way, sa pelikula na nangyayari yung meron ko sapagkat yun ay hindi magandang pangyayari sa isang kasala ng may tumutulog. At ang pinakamaganda po sa kasala, lahat ng kasali o lahat ng kasama sa kasala ay nagkakaisa maging maligaya ang bawat kasala. Pwede ba hindi pa nakipakan mo rin ang mga ikinakasala? Okay na, tatawagan po ako ay hawak kanilang mga sisi. Kaya I call out the ring bearer, kung meron dyan ring bearer, ako yung purito, pakita niya. So, marami po tayo sa selyo, sa saan ang kanilang pagmamahala. Ito po ay walitawag natin yung wedding ring. At alam po natin ang mensahe ng mga sisig na ito. Okay, hindi ba? Okay, palapalan natin yung ating wedding ring bearer. Ang kanilang salamat. God bless you. Okay, so nasa po ang ring. I don't care po ang ring ay yari sa dito, diamond, silver, any precious gems. The message of the ring, muna po siya siya ay siya. Ang mensahe ng ring, siya po ay walang simula at walang katapusan. Since the circle has no start or ending, pag tinatayin niya, wala po katapusan. Like the love of God towards men, wala po katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos. Siya namin pinakamasa at bilang tayo nagmamahal sa tao, nawa maging maging nila din ang pag-ibig ng Diyos. Walang katapusan, walang sinusan at walang katapusan. Actually, meron tayong tawag na wedding anniversary o sa mga birthday anniversary natin, monthsary natin yan. Pero ano ba birthday anniversary? Darating panahon na makakalimutan yung wedding anniversary. Nakalimutan natin. Kasi bakit? Ang pag-ibig kasi walang simula at walang katapusan. Minsan magpapawag siya. Nakalimutan mo yung wedding anniversary natin kasi kapag magkasama kayo, iniisip tayo na simula. Basta alam nila nagmamahalan kayo. Kayo ay nag-iibigan, may mga anak kayong tinataguyod, walang sa inyo yung monthsary anniversary. Nakalimutan nyo na kung kailan kayo nagsimula. Kasi ang pag-ibig talaga ay walang simula at walang katapusan. So itong mga ring na to, habang isinusuot ninyo, ito yung selyo na tali na kayo sa isa't isa. Kayo yung pinag-isa na ng Diyos. At ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ni naman. Okay? So let me pray first for the wedding ring. Lord, bless this week as you bless this union in your infinite wisdom today, tomorrow, and always. Amen. Okay, so, kailangan natin ulit yung lalaki. So,
Gilbert, lumapit ka na bahagya sa akin at iaabot ko sa iyo ang ring. Maalis at balik ka sa kanya at magharap kayo. Paki-assist ulit yung tawagin mo ulit yung ating mayor of honor at ng ating abay natin. Yes, mas. Pakitulong ko din sa So, sasabihin mo lang ulit. Meron ka bang tawag na kasi sabihin mo sa kanya yung tawag sa kanya. I give you this ring I give you this as a symbol symbol of my love of my love and devotion and devotion. with all that I am In all that I am, and all that I have. I promise I promise to honor to honor and cherish you and cherish you in God's name. in God's name. Amen. Palasing singan. Palasing singan. pakipagdalaw na Pangapangan natin si Gilbert at nasesuhan ko na po ang pag-ibig sa pagpapag-process. Yan, sige po, buwan-buwan namin harapan naman ng memorial at okay, so kung naman ngayon, ang pakibigay yung sorry sir, itawag rin sa response pala. So tawagin mo sa pangalan. I give you this ring. I give you I give you this ring this ring as a symbol of my love of my life and devotion and devotion with all that I am, and all that I am. all that I have. All that I have, I promise I promise to honor to honor and cherish you and cherish you. in God's name. So ngayon, sa kasalat ko kayo ng alas ng singal sa diri. Cameraman. So, palapalan naman po natin ang pagkakatutuan ng her love para kay Gilbert. Maraming salamat sa pagkakatutuan. At tayo po ay upo na sa Gilbert process. Now I will call the baby and the boards. So sa mga po yung baby ang may hawak ng pelo. Ang abay na lalaki at babae ang may hawak. Ilagay po saan po ang mga balita at mga po ay lalagay ng baby. Kindly pakiingatan po na huwag matusok ang kanilang mga skin o kanilang mga balat. Okay? Sige. Sa kanilang mga balikat, ilagay ko ninyo. Meron kayong pin. Yan. Ingatan nyo lang ha. Sabihin ko na lang din ang okay. At habang tatawagin ko rin po ang board sponsor, may hawak pa ng COVID na isa sa kanila. Okay? So, pakitabi po sa kanila. Ilalagay po sa kanilang mga yan. At salamat mga abay. Para kayo makabalik sa inyong mga upuan. Okay, salamat mga abay. Palakpakan naman natin yung mga abay natin. Kayo po ay napili, hindi pa na maging abay ha. Kayo po ay napili na maging parte ng kanilang mga buhay bilang mag-asawa. Kayo po ay magiging parte po ng kanilang pagsasamahan. Okay? So, ano po ang ibig sabihin ng bail and court? Ano po ba
ang significant nito. The veil and the cord. Ito po ang magpapatibay ng kasalang ito. Ang significance po ng veil and cord na yan ay ang paglubog ng Diyos sa kanila bilang mag-asawang lalaki at babae. Ang cord na yan ang nagsisimbulong tali nila sa isa't isa. Kasi kung susubukan ninyo kung wala, meron kayong veil and cord, mahihirapan kayo maghiwalay. Tama ba? So, ibig sabihin yan, kapag kayo'y kinasal na, kahit wala kayong veil at wala kayong cord, sa mata ng Diyos kayo hindi pwedeng paghiwalayin dinuman. Kaya kayo'y magmahalan, kayo po ay magrespetuhan bilang mag-asawa, darating ang panahon na tatamlay at lalabig ang iyong pag-iibigan, pero tandaan nyo, ang veil na yan at ang tali na yan na pinagkaloob ng Lord sa inyo, na hindi kayo pwedeng maghiwalay at hindi kayo dapat maghiwalay sapagkat kayo'y pinag-isa na ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Palapalan po natin ang mga ikinabasang sa mga sandali ito. Tawagin ko pong muli, una naman po ang cord sponsor na pakitanggal po ang cord sponsor po, ang abay ng cord, pakitanggal po, tatanggalin niyo po. Cord po yung cord. Okay? At susunod din po ang veil. So mauna lang po yung cord at susunod po ang veil. So mga kanilang papel, so sila po itatanggalin na. Tanggalin po ang cord muna. Salamat. At susunod naman po yung veil, tatanggalin na rin po. At sa mga sandali nito, tatawagin ko naman po ang may hawak ng mga coins. The coin bearer. Okay, so dalhin po ito sa harapan, ang coin bearer. Okay, so narito po ang coin. What is the significance of this coin? Kaya kung meron po coins sa kasalan, it signifies the wealth of the couple. So alam naman po natin na kapag po tayo po ay kinasal na, hindi na po tayo buhay binata, hindi na tayo buhay dalaga, lahat po ng ating pong pangangailangan ay part natin ng asawang lalaki. May kasabihan nga po na ang pera ni Mrs. Pero ang pera ni Mr. pera pa rin ni Mrs. Tama ba yan? Pastor, parang mag-iata po tayo mga Mr. Ito, actually, po talaga yun. Totoo po talaga yun. Ang mga babae po talaga, pag nagpamilya sila yung mag-iingat, yaman. At sabi daw nila, likas daw na magaling yung tawag ng pera ng mga Mrs. Kasi kaya, totoo na lang tayo mga Mr. Okay? Okay, so, Gilbert, bilang asawang lalaki, ikaw ay aatasan ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Adan, nung sila ay inatasan at nagkaroon sila ng pamilya sa labas ng garden, ang sabi na kain ka sa pamagitan ng iyong pawis. So Gilbert, ibig sabihin, bubuhayin mo yung pamilya sa iyong pagtatrabaho at ano man yung pagpapala ng Lord sa iyo, pagpapala na rin yun kay Rosel. Ganun din si Rosel, kung sakaling may word ka, ano mang pagpapala mo, pagpapala na rin ng Diyos para kayo. Huwag sana nawa na maging issue sa inyo ang pera. Ang pera, sa lapit, kinikita yan. Pero yung pag-ibig, pagmamahalan, nababawasan yan sa mga bagay o issue ng ating mga buhay. Pero lagi tandaan, ang pera, hindi ito masama. Masama lang ito kapag pinontrol ka ng pera. The Bible says, the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa salapi, ang siya nagpapasama sa tao. Pero pag ang tao marunong gumamit ng pera, ang pera po ay magiging magandang bagay at tayo ang kanilang magiging master. Hindi tayo ang magsisilbi sa pera. Ang pera ang magsisilbi sa atin. So pwede tayong magkulang o pwede tayong mag-upsit, pero ang Diyos hindi na kukulang, pagpapalaan niya tayo anytime of our lives. At sa inyong pagsasama, Gilbert, ikaw yung pinaka-magdadala nito when it comes to the finances. And then everything na ipagkakalob mo sa kanya, siya yung magbabagay, magtutulungan kayo. At kayo mag-alala, hindi kayo magpapayagan sa dyan, ang inyong
buhay na aagapayan kayo sa pagsisimula ng inyong kasal. Okay? Kahit pa inyong pag-aasawa. Pwede ko kayo tuloy. And iabot ko, Gilbert, sa iyo. Okay? So magharap kayo. Huwakan mo lang muna, Gilbert, at sabihin ko Gilbert, by the power and the authority the Lord has given me, I bless you, anuman ang iyong trabaho. I bless you, anuman ang iyong career, anumang trabaho meron ka na pagpalain ka ng Diyos, spiritually, physically, financially, at ikaw ay magtaguyod ng isang pamilya sa pagpamitan ng iyong mabuting asawa, kayo ay pagpapalain ng Diyos ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, nagpasabi namin. At ihatag mo ngayon kay Rosel. Pwede ba natin palakpakan ang kanilang pag-share ng kanilang yaman? Ito po sa mga pamilyanan, no? Sa both family, no? Huwag po tayo magkaroon ng kompetensya. Oy, ako yung mas malaking ambag sa kasal. Ako yung mas malaking ambag sa pagpapamilya. No po. Ang totoo po niyan, hindi po tayo nagkompetensya sa both sides. Kayo po ay nagkaroon ng extended family. Gilbert, ang family ni Rosel, sa ating kanyang mga magulang, mga relatives ay pamilya mo na rin. Ganon din Rosel, ang pamilya ni Gilbert, ang kanyang mga relatives ay pamilya mo na rin. No? Ano man ang inyong pasya sa buhay, huwag kayong makakalimot sa kanila sapagkat sila ay parating na nakagapay sa inyo. At sa ngayon, sa malakas na palakpak, para po sa wealth, at pinagpapala ko ang mga ikinakasal sa mga sasali. Ikaw po. Amen. So, sa iyo, mga kumulit. Ngayon po ay tatawagin ko po ang mga candle bearer para po mag-ilaw ng candle at ilalagay po sa harapan nito para po sa unity candle mamaya po ng mga ikinakasal. So po ang mga candle pag-dala po ito sa harapan. Okay, sige po. Pagdala po ang mga candle, pakalagay po rito. Sa harap. Dalawa po yan, isa. Asan po yung isang candle? Ayan yan. Pakidala po rito, pakalagay sa harap. Okay. So, yung isa. Okay, so sisindihan niyo po yan. Meron po tayo yung posporo. Kamay item na. Sige po, lagay niyo po sa lagay. Patay mo na yung electric fan sa harap. Okay na. Sige, pakasindihan din nila sa akin yan. Okay, habang kanila po sinisindihan, to the couple, Gilbert and Rosel, today you have decided to share the rest of your lives with each other. This beautiful union is now symbolized by the lighting of the unity candle. The individual candle represents all that you are and all that you have been until this moment. Now the candle must come together to create a new life. Gilbert and Rosel, ang candle na yan, na kung saan malapit sa inyo, yan ay nagre-represent ng inyong mga sarili. So, ito na yung huling pagkakataon habang nakailaw yung mga yan na kayo ay dalaga at kayo ay binata sa mata ng batas at sa mata ng Diyos bilang hindi pa kayo kasal. Okay? So, the candle is also a candle of commitment because it takes two working together to keep it ablaze. Love is like a flame. It has the heat of passion. It is constantly changing. It is radiance. It's there for all to see. So, ang inyong ilaw ay nag-represent ng inyong mga buhay sa bawat isa sa amin. Okay? So, at kung may ilaw na po, maaari na po makabalik sa kanilang mga upuan ang mga abay. So, ngayon ay tatayo kayo at hahawakan ang mga kandilang yan. Kindly. Hawakan nyo ang mga kandilang ninyo na malapit sa inyo.
pakiingatan. Okay, so pwede itaas mo, pakibaba mo na yan. Okay. Pakibitaw mo na yung bulaklak. Hawakan niyo po ang inyong mga candle. At sa ating cue ay sabay niyo pong sisindihan yung unity candle na nasa gitna. Okay? Sige po, sinduhan niyo po. Cameraman. Palapakan po natin. Pakipasay po ang inyong mga hawak ng sandila at ibalik sa lagayan. Ngayon, ang dalawang tao ay pinag-isa ng Diyos. Palapakan po natin si Gilbert and si Rosel sa kanilang pag-iisang dibdib. Therefore, kung ano man ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin din naman. Ang ilawan na yan ay hindi mo pwedeng patayin, Gilbert. Ganon din, Rosel. Hindi mo pwedeng patayin ang ilaw na yan. Because it signifies your union, your love toward each other. Kung nalalamig, painitin ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-alala ng inyong kasal at ng inyong pag-iisang dibdib. So now, I see the blessings of God na ipagkakaloob po para kay Mr. and Mrs. Malik. Mamaya, sa pamamagitan ng kandilang ito na nagrepresenta rin ng ilaw ng Diyos. Pagpalain ng Diyos sa inyong pag-iisang dibdib at siya nawa ang maging ilaw ng inyong pagsasama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Okay? Now, habang nakailaw yan at nararamdaman ko na pagtungo na tayo sa pinaka-bottom line ng kasalan ito, ang pinaka-paborito ko po, acknowledgement and honoring of the parents. Nandito po ba ang magulang ng lalaking ikinakasal? Pwede mo mapakitaas ang kamay ng mga magulang ng lalaki? Ang mga magulang po ng babae, nandito po, okay? So, ito po ang panahon, Gilbert and Rosel, kayo po, ang sabi ng Biblia, kayo po ay linisan sa inyong mga pamilya kapag kayo ikakasal, o kung sa inyo namang tawag dito, sa inyong pagpapasya na kayo ay naka-CG pa sa inyong mga magulang, sa father side man, o sa father side o mother side ng babae, o sa lalaki ng lalaki, wala pong problema doon. Pero wag niyo pong kalimutan ang inyong pong mga magulang. Sa pagkakataon nito, Gilbert, dalhin mo si Rosel sa iyong mga magulang. Kayo ay mag-bless sa kanila. Pwede mag-kiss ang magbiyanan. No? At pwede kayo sabihin ang babae sa kanyang mga biyanan. At dalhin mo siya roon, Gilbert, at ipakilala mo siya na siya ang iyong babaeng sinisinta at makakasama habang buwan. At kailangan mo ang blessing ng inyong mga magulang. Sige? Dalhin mo siya, pakialalayan yung kanyang gown. Pwede kayong mag-bless sa inyong mga magulang. Magsabi, thank you ma, thank you pa sa pagpayag sa amin ng mga isang dibdib. Pwede mo siyang yakapin, ano man ang ating gustong sabihin. Ito na yung pagkakataon sa mga sandaling ito. Huwag kayong mahiyang magsabi o maluha ng bahagya. Yakapin niyo sila kung maaari sapagkat sila dahilan kung bakit mayroong kasalan din sa mga sandaling ito. Ang kanilang pagpayag ay isang malaking dedikasyon para sa inyong pagmamahal. At kung tapos na, gayon din, Rosel, dalhin mo si Gilbert sa iyong mga magulang. Kindly, pwede kang magpasalamat, Gilbert, sa inyong mga magulang na ikaw ngayon ay magiging kabiyak na kanilang minamahal na anak. Pwede ka magsalita. Thank you po. Makakabalik kayo sa inyong mga upuan. Palakpakan po natin ang mga magulang. Sa mga kinasal, Gilbert and Rosel, hindi lang po kayo nagpakasal sa isa't isa. Nagpakasal din po kayo sa kanilang mga magulang, sa inyong mga biyanan. Nagbibiruan nga po kami ni Pastor ninyo, Pastor Janil kanina. Di ba na daw kung magtampo yung asawa, huwag lang magtampo yung biyanan. Totoo po yun, dito po sa ating lugar, sa Kapampangan. Totoo po yan, kasi po tayo pong mga Kapampangan, mapagmahal po tayo sa ating mga magulang, mapagmahal po tayo sa ating mga extended family. Amen. Kaya nagbibiruan kami
ni Pastor Hansen kanina about sa mga biyanan namin na kapag may patay, kahit hindi ka mag-anak, pupuntahan yan para makisimpatya, makiramay. Yan ay tanda ng pagmamahal kahit hindi natin kamag-anak. Dahil ating ipinakita ang ating simpatyang pagmamahal sa mga kaibigan natin at nagbibigay tayo ng simpatyang pag-ibig at panahon para sa kanila. Ganon din sa mga ikinasal. Meron po kayong pananagutan sa inyong mga biyanan. No? Sila po ang may-ari o sila po ang magulang ng inyong mga minamahal. Kaya kung paano kayo nagmamahalan, mahalin niyo rin po ang inyong mga biyanan. At sa mga biyanan, sa mga magpalae, okay? Kayo rin po ay magmahalan. Huwag po tayo magkaroon ng kompetensya. Kung mag-away lang sila, huwag natin mag-spot na, kunin na yung anak ko. Hindi siya na pangalagahan ng kanya, ang nagiging away po ng bawat side ko. Nagawin po natin, pinakamagandang suporta, ipanalangin sila. Amen po ba? Ipanalangin sila at ipakita sa kanila ang ating pagmamahal. Isang papalapalan po natin ang mga pinagpipitagang mga magulang at mga biyanan ng mga ikinakasal ng kanilang mga mabubuti at mapagmahal na mga magulang. And now, we will go to the pronouncement of this marriage. Gilbert Felipe Malik and Rosel Miguel de Lasso. Remember to love each other, for marriage is a lasting promise of kindness, patience, forgiveness, and love. Trust in God with all your heart, and your path will be filled with joy and light for all years to come. Pagpapalain ng Diyos ang inyong pagsasama, ang inyong pag-iisang dibdib hanggang kayo magkaroon ng mga maraming supli kung ilan man ang inyong naisin, kayo'y sasamahan ng Diyos sa inyong pagsasama. Pwede po ba kanyayahan ng lahat? Ay tumayo. At ipakiready po ninyo ang inyong pong mga cellphone. Huwag nyo lang tatakpan yung main photographer natin. Okay, at kayong lahat, kayong dalawa ay haharap sa kanila. By the power vested in me by the Republic of the Philippines, in the presence of God and witness of friends and family, it is my great privilege and honor to pronounce you, Gilbert and Rosel, husband and wife. Palakpakan po natin ang mag-asawang Gilbert and Rosel. Smile, okay, smile sa picture, okay, at tabi ako pa niya. Sa pagkakataon nito, kayo magharap. Pinabasa mo yung mga cellphone para sa video o photo. Now, Gilbert, maaari mo nang itaas ang belong nakaharang sa mukha ng iyong asawa. Mas tanong mabuti ang kanyang mukha. Kasi yan ang magiging itsura ng ex mo. Yan, ex na yan. Kasi sa mga sandali ito, siya ay asawa mo na. Let us get ready, our camera. Now, Gilbert, you may now kiss your bride. Napakabilis nun. Napakabilis nun. Hindi na po yung camera. Bibilang tayo ng 10 seconds. Pababa. Okay. Now, ulit, Gilbert, you may now kiss your bride. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3. Okay na, okay na. Okay na. So, muli, harap kayo sa kanila. Let us welcome Mr. and Mrs. Malik. Palakpakan po natin sila. Yan ang sabi, mabuhay ang bagong kasal. Ulitin natin yan yung diretsyo. Mabuhay ang bagong kasal. Isang masibagong palakpakan para po sa ating bagong kasal. Pagpalain po ngayon, Mr. and Mrs. Malik. Salamat po. At sa mga sandali ito, makakaupo po lahat. Okay, so, ngayon po ay darako tayo. Bago po tayo magkaroon ng picture taking, darako po tayo sa signing of marriage certificate. Makakaupo kayo? Upo muna kayo.
So ngayon, narito po ang mga papers of legalities nila na asikasuhin ng aming pong solemnizing company. Ito po ay asikasuhin sa PSA after po nila ma-forward sa munisipyo. Ito pong papeles na seryo na legal ang kasalang ito at pinagpala ang kasalang ito. Palapakan po natin minsan pa ang kasalang ito. Okay, ako ay bababa para ipapapirma sa inyo ito. At after ninyong pirmahan ay tatawagin ko ang mga pinagpipitagang mga ninong at nina para pumirma din po. Sa harapan dito, i-assist po kayo ng maid of honor at saka ng best man. At ito rin ang pagkakataon ng mga ninong at ninang na bagiin ang mga ikinakasal. Okay, so bababa po ako. Okay, so, kuhaan mo. Apat na rin. Bigyan mo kayo sa signature. Sounds.
ninong na nandyan? Wala po. Sa ninang po, yung ninang pa nandyan. Okay po. Ito, yung ninang. Sunod po, ninang. Ninang po, ay magpapatay yung ninang niya. Kung wala na po, pakahinaan yung mga isip. Sa harapan ng mga ninong at ninang, sa likod po nito. Tawagin ko po lahat ng mga ninong at ninang na kayo po ay darako sa likod ng inyong mga inaanak na bagong kasal. Ito po ay malaking alin-kunin na bilang po tayong napiling ninong at ninang. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng inaanak na ating kong susubaybayan ang kanilang pagsasama. Hindi lang po tayo napili dahil sa tingin nila tayo po ay may pera. Tayo po ay napili nila kasi nakitaan po tayo na tayo po ay mayroong mabuting kalooban na tatayong pangalawang mga magulang at magiging kahalintulad ng kanilang buhay. For we are the role model ng kanilang mga buhay. Kaya tayo napili, nakita nila na gusto nila tayo tularan. At sa mga sandaling ito, tayo po ay mag-aalay ng panalangin para po sa kanila. Pwede ba kayo tumayo? Kanayahan po ang kanila pong Pastor Daniel, yung para po ipanalangin po ang ating mga ninong at ang mga ikinakasal na tayo ay pagpalain ng Diyos at magkaroon tayo ng magandang samahan sa bawat isa. Pastor Daniel. Pwede niyo po itaas ng mga kapatid. Makapangyarihan ng Diyos na isa natin. Salamat Panginoon sa napakalaking pribilehiyo ng Diyos na pinagkaloob sa bawat isa. Tunay nga ang Diyos, ang Diyos na mabuti. Panginoon, narito po kami, Lord God, ang sinasaksyan ng isang pagpili. Gilbert, Rosel, Panginoon, dalangin mo po God sa sama. O Diyos, ang buhay, mag-asawa ko ng hindi mo sa may mga problema kung dadaanan, may mga sirkumstansya, kawalan, karamdaman, dalangin mo sa mga pamitan, kapangyarihan, dadamayan ang pagmamahal ng mag-asawa ng Panginoon. Ano mang problema, Lord God, lumaki sa pagsasama, bilang mag-asawa, sa tulong mo, Panginoon, ito ba'y kanilang mga sa Lord Jesus. Malayan mo, buhay, at sa mga magiging sukling, Lord Jesus. Dalangin ko rin, Panginoon, ang bawat isa ko, Lord, ay mas laro ang kanilang pagkilala ng magiging mura. At mag-imat sa amin, Lord God, ng mga pagkilala. Dalangin, Panginoon, na kami po ay makita ng Diyos ng isang kapapunting halimbawa sa mga asawa ito, Panginoon. Kasi Panginoon, Lord Jesus, na sila po yung mga problema dating sa kanilang buhay. Kami po na mga ninong at inang Lord God bilang pangalawang magulang, Lord Jesus, ay magiging ang kanilang katuwang at kalaban, Lord God, sa kanilang pinubuong pamilya.
Purihin ka, Panginoon, pag-iman sa aming lahat na nandito. Dalangin ko, Lord God, ang pag-iingat, ang gabay sa bawat isa sa mga dalangin. Purihin ka sa iyong kadakilaan. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Muli, Gilbert and Rosette, makaharap kayo sa kanila. Tumayo po tayo lahat. At yan, makaharap po ang ating mga bagong kasal. Okay? And by this time, once again, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, kapamilya, ipinapakilala ko po sa inyo si Mr. and Mrs. Malik. Once again, mabuhay ang bagong kasal! Amen. Nag-get na po sa coordinator. Saan ka? Ito na. So, tatabi na to. Tatabi natin yung mga chairs. Picture taking muna po. Yung family daw po ng groom and bride, picture daw po. Thank you. Next. Yung family po ng groom, picture daw po. Ang family naman po ng bride, lahat po ng men. Next, bola po ng Nino Martina. Yung mga ninang naman po, picture taking. Kasi babalik na sa And yung mga abay na lalaki daw po. Yung mga abay na lalaki.
Next po nila yung mga abay na babae.